Isa ang Bulacan sa mga vote-rich na probinsya sa darating na 2025 elections. Pangatlo nga ito sa dami ng mga rehistradong botante ngayong taon. Kaya tuwing eleksyon, itinuturing itong battleground ng kapangyarihan sa politika. Ang madalas maglaban dito, ang mga political dynasty na matagal nang namamayagpag sa ilang bahagi ng probinsya. Gamit ang datos na nakalap ng Ateneo Policy Center mula 1992 hanggang 2022 at historical research ng News 5 Digital, kilalanin natin ang mga pamilyang ito. Sino-sino nga ba sila? Unahin natin ang pamilyang C. Alvarado mula sa bayan ng Hagonoy. Nagsimula ang karera ng pamilya sa politika nang i-appoint ni dating Pangulong Corazon Aquino si Wilhelmino C. Alvarado na maging officer in charge ng bayan ng Hagonoy noong post-EDSA government taong 1986. Simula noon, hindi na nawala sa politika si Wilhelmino. Mapa-mayor, congressman, governor, vice governor. Present palagi ang pangalan niya sa balota sa nagdaang higit 3 dekada, bagaman natalo nang subukang bumalik sa pagkagobernador ng probinsya noong 2022. Ngayong 2025, susubok siyang muling maupo bilang pinuno ng lalawigan kontra sa kanyang dating running mate na si Daniel Fernando. Sumunod sa kanyang yapak ang asawang si Maria Victoria C. Alvarado na naging vice mayor ng bayan ng Hagonoy at representative ng unang distrito ng probinsya. Nasa mundo na rin ng politika ang kanilang mga anak na sina Jose Antonio o Jonathan na naging kinatawan din ng 1st District ng probinsya at Maria Rosario o Charo na kasalukuyang vice mayor ng bayan ng Hagonoy at tumatakbong mayor ngayong halalan. Nagkalat din ang mga apelyidong Mendoza sa mga local seat ng Bulacan sa nagdaang 3 dekada. Mula konsehal hanggang gobernador, naging malawak ang kanilang impluensya. Ilan sa mga naging prominenteng pangalan si Maria Josefina Mendoza de la Cruz na naging vice-gobernador at gobernador ng probinsya ng 3 magkakasunod na termino. Ang kapatid niyang si Joselito, parehong naging gobernador at kongresista. Pati ang anak ni Joselito na si Joseph Andrew, sumabak na rin sa politika bilang konsehal ng bayan ng Bukawi. Tulad ng mga Mendoza, kilala na rin ang apelyidong Cruz sa politika sa ilang bayan ng Bulacan. May mga Cruz na umukupa sa mga local hanggang legislative post sa mga nagdaang dekada. Pero pinakamatunog ang pangalang Cruz sa bayan ng Giginto mula kay Ambrosio Boy Cruz Jr. na naging alkalde ng bayan simula pa noong 1998 hanggang 2007 at 2013 hanggang 2022. Saka siya naging kinatawan ng 5th District ng Bulacan simula nang ito'y maitatag noong 2022. Tila naging political succession ng eksena sa Giginto nang ipasa ni Boy ang pagiging alkalde sa kanyang anak na si Agatha o Agay noong 2022. Ngayong 2025 election, susubukan ng mag-ama na mapanatili ang kapangyarihan sa kanilang angkan. Pero ang siste, magpapalit sila ng pwesto. Magbabalik alkalde ng Giginto si Boy habang susubok si Agay na maging kinatawan ng ika-5 distrito ng probinsya. Patuloy naman ang pamumuno ng pamilyang Galvez sa lokal na pamahalaan sa bayan ng San Ildefonso. Nagsimulang mamayagpag ang kanilang pangalan sa bayan nang maging alkalde si Honorato Galvez noong 1995. Mula noon, hindi na nawala ang mga Galvez sa local government nang sumunod pa ang ibang miyembro ng kanilang angkan sa pagsisilbi rin bilang punong bayan. Kabilang dito sina Edgardo Galvez, Gerald Galvez, Carla Galvez at ang incumbent mayor ng bayan na si Gazo Galvez. Nasusubukang muling makuha ang pwesto sa darating na eleksyon. Kalaban niya ang kanyang pinsan at kasalukuyang vice mayor ng bayan na si Rocky Galvez Sarmiento. Ang pwestong vice mayor naman ang inilalaban ngayong halalan ng dating mayor na si Carla kontra sa isa pang Galvez na si Chariz. Father-son tandem naman ng mga estrella ang namamayagpag sa baliwag sa nagdaang ilang taon. Unang naging alkalde si Romeo o Romy at tumalini naman ng kanyang anak na si Ferdinand o Ferdy matapos ng ilang taon. Dahil na-exceed na ni Ferdy ang term limit sa pagiging alkalde ng bayan, ang pagiging vice mayor naman ng kanyang tatakbuhan. Sa pagkakataong ito, susubukan nilang mapanatili sa pamilya ang kapangyarihan dahil ang kanyang running mate para sa pagka-mayor ng bayan ay ang kanyang mismong ina na si Sonia. Ngayong papalapit na ang halalan, mahalagang maunawaan kung gaano kalalim ang impluwensya ng mga political dynasty sa lalawigan. Sa higit 2 milyong botante ng probinsya, malaking bagay kung sino ang may kontrol sa lokal na politika. Pero bilang Pilipino, may kontrol din tayo sa ating mga boto, kaya mahalagang pag-isipang mabuti kung sino ang mamarkahan sa ating balota. Dahil sa boto natin nakasalalay, hindi lang ang kapalaran ng iilang pangalan, kundi ang kinabukasan ng ating bayan.